anumang sitwasyon naroon ka at meron ka kapatid, tandaan natin na walang mahirap sa Panginoon. Hallelujah. Samahan niyo kami sa aming awit. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, minsan na hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon.
Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Yung lahat ng naniniwala na walang mahirap sa Diyos, sumigaw ng hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Atin pong palakpakan ng pangalan ng ating Panginoon. Praise the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Meron pong prayer request dito si Alexandra Jane Badilles na makapasa sa kanyang LET board exam bukas, mga kapatid. Si Precious Jasmine Blas, healing, mga kapatid, mula po sa pneumonia. Praise God. Huwag po natin kalimutan ito, mga kapatid, sa ating mga prayers. Habang tayo po nanatiling nakatayo, mga kapatid, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Book of Hosea, chapter 8, verse 1 to 4. Hosea 8, 1 to 4. Praise the Lord. Ang lahat ng masaya, magsabing amen. Praise God. Dapat lang po tayong lahat ay masaya. Praise God sa aming bisita. Thank you for coming and we are so happy to have you this afternoon. Praise God. Hallelujah. And habang hinahanap nyo, mga kapatid, ang mga talata, praise God, at meron pong nakarating sa amin ni Pastor Bob, mga kapatid, na request. Praise God, mula kay Sister Silly Oy, mga kapatid. Siya po ay na-hospital, mga kapatid, at muntik siyang mabawian ng buhay nung mapunta siya sa emergency room, mga kapatid. Hindi siya makahinga dahil sa kanyang asthma, mga kapatid. Praise God. Si Sister Silly Oy ay matagal po, mga kapatid, dito sa New Life. Praise God, at nagiging leader, teacher, naging discipleship coordinator po sa New Life Fellowship. Praise God. At kung sino po sa inyo ang nakakilala sa kanya at na-bless sa kanyang ministry, mga kapatid, o kaya ay masasabi po natin na may burden din na tumulong sa kanya dahil ang kanyang bill ay umaabot na, mga kapatid, ng mga 100,000 plus, tapos na humingi na sila ng tulong ng DSWD, mga malasakit centers, o ano pang PCSO, mga kapatid. Praise God. So, kung meron man po sa inyo dito ang hinihipo ng Panginoon na makatulong sa kanya, any amount, ibigay nyo kay Sister Marisa, mga kapatid. Praise God. At pag-ipon-ipunin natin yan, praise God, para tayo po makatulong sa kanya. Praise God. Set the trumpet to thy mouth. Everybody shout, set the trumpet to thy mouth. He shall come as an eagle against the house of the Lord, because they have transgressed my covenant and trespass against my law. Verse 2, Israel shall cry unto me. Ano po yung iyak nila sa Diyos? Ano sabi nila? My God, we know thee. Verse 3, Israel has cast off the thing that is good. The enemy shall pursue him. Last verse, they have set up kings, but not by me. Look at that line. They have set up kings, but not by me. They have made princes, and I knew it not. Itong sabi ng Diyos. Of their silver and their gold had they made them idols, that they may be cut off. Proverbs chapter 3, verse 4 to 5. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. And in all your ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. I will bring to you a topic in which I preached this last Wednesday, mga kapatid, in his title, Notify the Heavens. Everybody shout, Notify the Heavens. Yuko po natin ang ating mga ulo, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming buhay. Salamat sa pagkakataon muli na ako po, Panginoon, ay gagamitin mo sa likod ng pulpito na ipangaral ang iyong mga salita.
Maraming salamat, Panginoon. Mabuting-mabuti ka sa aming mga buhay. At sa hapong ito, Panginoon, ang kapangyarihan ay nasa iyong salita. Lalo na kapag ang nakarinig nito ay may pananampalataya at may response sa pagpupuri at pasasalamat. Kaya sa hapong ito, Panginoon, ibuhos mo ang iyong Santo Espiritu sa lahat ng mga pusong uhaw at sa Espiritu na nangangailangan, Panginoon, hallelujah, ng edification, praise God, sa kanilang mga kaluluwa. Lord, ikaw lang po, Panginoon, ang makapagpatibay sa aming pananampalataya. Hallelujah, ang lahat ng makinig sa iyong salita at mag-respond ay magkaroon ng kagalingan, refreshment, revival, Panginoon. Hallelujah, we claim salvation today, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoong Hesus. Hallelujah. Pinapray po namin sa Alexandra Jean Badilles, Panginoon. Hallelujah. Na ayon sa kanyang desire na makapasa sa board exam, tulungan mo siya, Panginoon, bukas na maalala niya ang lahat na kanyang na-review, Panginoon. Si Precious Jasmine Blas, Panginoon. Hallelujah. Suffering from pneumonia. Ikaw, Panginoon, ang magpagaling sa kanya. Praise God. We are praying for Pastor Librado, Panginoon, Sister Ping. Hallelujah. Praise God. Complete recovery sa kanilang pangangatawan, Panginoong Diyos. Hallelujah. We are praying for Sister Silly Oy, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magpagaling sa kanya habang nasa ospital siya, Panginoon. At makalabas siya, Panginoon, as soon as possible. At mag-provide ka, Panginoon, ng mga financial, praise God, na pangangailangan. Salamat, Panginoon. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Everybody shout amen. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Praise God, hallelujah. Kamayan mo ang iyong katabi, sabihin mo sa kanya, praise God, ipaalam mo sa langit. Praise God. Kaupo na po tayong lahat, mga kapatid. At siguro nabasa na po ninyo, mga kapatid, ang ating announcement sa ating page. Tayo po'y nagpapasalamat. At nagagalak, mga kapatid, dahil meron po tayong dalawang preacher sa New Life Fellowship na nagkaroon na, mga kapatid, ng local license po dito sa Hong Kong District. Sila si Brother Jewel, mga kapatid, at si Brother GP Contilio, mga kapatid. And to God be the glory, they will be working, praise God, under the pastoral team of New Life Fellowship. And as the Lord will bless and progress their ministry, we are praying for the blessings of their ministry. Praise God, one day, mga kapatid, ay mag-hold po sila ng mga gawain dito po sa Hong Kong, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. And we are praying more laborers. And the Bible said, pray to the Lord of the harvest that He will send more laborers into His vineyard. Everybody shout amen. Lahat ng may-ari at nag-aari ng cellphone magsabing amen. At hindi po tayo, mga kapatid, praise God, naging ignorante po pagdating sa mga notifications. Ang ating cellphone kahit naka-silent, mga kapatid, pag dumarating ang mga text, praise God, ay either mag-vibrate o merong sound na kukunti, mga kapatid. At ikaw po ay i-notify, praise God, na merong dumating na mensahe. Meron akong bank account sa PNB sa Pilipinas, mga kapatid, kung saan yung mga kaibigan ko, mga kapatid, praise God, na mag-deposit sila, mga kapatid, ng any amount, malalaman ko, mga kapatid, kasi biglang mag-notify ang aking PNB apps, praise God, na may naghulog ng ganong klaseng amount. It's okay, praise God. So, atin po, mga kapatid, na pag nag-message, mga kapatid, ang telco, lalo na sa Pilipinas, pag may mga sabihin nating malalakas na ulan, nung pumunta po ako sa Dumaguete, mga kapatid, pumuputok ang bulkan, praise God, sa Canlaon. Every 3 hours, may notification, mga kapatid, praise God, na magpaalala sa danger, hallelujah, sa lava, mga kapatid, at sa hangin. So, sa hapong ito, mga kapatid, gusto ko lang po, mga kapatid, na i-share po sa inyo ang pinakabuod sa mensaheng ito, praise God, na ipaabot ng Panginoon sa atin, na sa bawat galaw po natin, at sa bawat, mga kapatid, gusto po nating gagawin, maliwanag po sa Book of Proverbs na in all your ways, acknowledge Him. The word acknowledge there,
praise God, hallelujah, is to notify the heavens. Panginoon, gabayan mo ako sa aking biyahe papuntang Pilipinas. Panginoon, na sa lahat ng iyong gagawin, business man yan, exam man yan sa Bible school, praise God. Ang mga Bible school student, nag-exam kanina mga kapatid. Hallelujah. Kahit malamig ang lugar, sabi nila mainit mga kapatid. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Praise God. Pero yung nakapag-aral ng mabuti, malamig pa rin mga kapatid. Praise God. Now, ang text mga kapatid na isi-share ko po sa inyo ay isang prophetical book. The book of Hosea is one of the prophetic books in the Old Testament of the Bible. It is attributed to the prophet Hosea who lived in 8th century BCE, before Christ. 800 years before the Christian era. Isipin nyo, 800 years pa bago si Christ ipanganak. Hallelujah. Now, the book of Hosea primarily deals with the themes of spiritual infidelity, divine judgment, and the redemptive love of God. So meron pong tatlo mga kapatid na mga major theme ang book of Hosea. Ano po yon? Sa content ng chapter na 14 chapters ng book na ito, nangunguna po ang spiritual infidelity. Ano po yung spiritual infidelity, Pastor? Praise God. For example, kami ni Sister Ping mag-asawa. Kung magkaroon ako mga kapatid ng kabit, ang ibig sabihin niya, ako po ay nagkaroon ng marital infidelity. Nagets po nyo? So ang Israel, mga kapatid, nagkaroon sila ng spiritual infidelity. Anong ibig sabihin niyan, Pastor? Na ang Israel po ay tinuturuan. Israel has been instructed to serve and to worship the one true living God. Isa lang po. Pero nung sila po ay nabackslide, nung sila po ay nawalay at lumayo sa totoong Diyos, sila po ay nagsasamba ng iba't ibang Diyos-Diyusan. So nagkaroon sila ng spiritual infidelity. Ang tawag po dyan mga kapatid, praise God, sa ibang mga theological terms, hallelujah, is spiritual adultery. Okay? Yung tinanggap mo na si Jesus, pero may iba ka pang idol. Idol ko talaga yan si Sharon Cunita. Pero pagdating ng Saturday, si Jesus ang tinataas mo. Pag Sunday, may balita. Star News, si Shawi. Praise God. Yung napabilib ka sa kanya, pahanga ka sa kanya. Praise God, at siya na ang priority na iniisip mo. Paano ko kaya gayahin ang mukha at awit at buses ni Shawi? So yun po mga kapatid ang tinatawag na spiritual adultery, na tinatawag po sa ating notes na spiritual infidelity. Yun ang laman ng book of Hosea. Praise God. And dahil sa kanyang pagtatalikod sa Panginoon, the second part of the book is, hallelujah, have a divine judgment. And then, pagkatapos hinatulan ng Diyos ang Israel, nagkaroon ng redemptive love of God. Nung sila'y nagsisi at na-realize nila mga kapatid ang kanilang pagkakamali, hallelujah, inaabot pa rin, hallelujah, ang kamay ng Panginoon sa kanila para sila ay tubusin muli. Yan ang whole book ng Hosea mga kapatid. Now, Hosea uses his own personal experiences as a metaphor to convey God's relationship with the people of Israel. At napakahirap ang trabaho ng propeta na si Hosea. Kung ako ang nasa sapatos niya, iwan ko kung magawa ko talaga. Alam niyo kung bakit? Siya ay isang propeta at para maintindihan ng buong bansa ng Israel ang mensahe ng Diyos patungkol sa relasyon nila sa Kanya, sabi ng Diyos sa Kanya, mag-asawa ka ng isang prostitute. Ang Diyos mismo. Isipin mo yan. Sa Bible mga kapatid, may utos ang Panginoon.
hallelujah, sa sulat ni Pablo, do not unequally yoke together with unbelievers. Huwag kang makipamatok, mga kapatid, sa hindi mananampalataya. Kung gusto kang mag-boyfriend, yung kapariho ng yung pananampalataya. Kung gusto kang mag-asawa at makipagrelasyon, Sister Lacambra, kailangan kapariho ng yung pananampalataya. Everybody shout amen. I-memorize mo yan. Praise God. Lalabas yan sa exam. Pero ito ang kaisa-isang istorya sa Bible na hindi na po nasundan. Praise God. There was no more biblical precedent. Okay? Wala na pong propeta, wala na pong mga taong makadiyos na nakarinig o kaya pinakitaan ng anghel na mag-asawa ka, praise God, katulad kay Hosea na nakapag-asawa ng prostitute. Pakinggan nyo itong mabuti. Inutusan ng Diyos si Hosea na mag-asawa ng isang unfaithful woman to represent the unfaithfulness of Israelites toward God. Gomer ang kanyang pangalan. Gomer's unfaithfulness and promiscuity symbolize Israel's idolatry and turning away from God to worship other gods. Now, throughout the book of Hosea, Hosea proclaimed God's judgment upon Israel for their unfaithfulness. Ang issue po sa isang relationship, mga kapatid, is whether you are faithful or unfaithful. Sa relationship, hindi po bida kung maganda ka o hindi, guwapo ka o hindi, wala yan. Sa relationship, hindi po yan key factor, mga kapatid, kung may pera ka o wala. Macho ka o hindi, sexy o hindi. Sa relationship, ang pinakabida is whether you are faithful or not. Marami akong nakikitang mag-asawa. Ang lalaki hindi naman kagwapuhan. Praise God. Kapareho-pareho lang sa akin. Pero yung babae napakaganda. Mayaman pa. Sabi ko, bakit? Paano yan? Tinutukan ba yan ng baril? At bakit, mga kapatid, successful? Oo, ang kanilang pagsasama. Dahil hindi lang sa pagmamahalan, faithful sila sa isa't isa. Wala pong nagloko, walang, praise God, wala. As in, faithful ang kanilang relationship. Kung balikan natin ang verse 1, kung bakit galit ang Diyos sa Israel, sa Hosea, because they transgressed the covenant and the law. Nilabag nila ang covenant. Ang pag-aasawa, covenant. Ganon din ang relasyon natin sa Diyos. What do you mean by covenant? It is a contract. Katulad ba sa iyo, lahat ng may kontrata magsabing amen? Hindi mahirap ito explain sa inyo dahil kayo mismo ang may kontrata. Pag nilabag mo ang kontrata, tsawla. Everybody shout amen. Oo. Praise God. So tayo ay may kontrata sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Isinuko na natin ang ating lumang pagkatao at tinanggap natin ang pag-ibig at alok ng Diyos sa atin. At yung kontrata na yan, yung covenant na yan is forever. That's an everlasting covenant. Now, isipin natin mabuti. Naging faithful po ba tayo sa ating relasyon sa Panginoon? Kaya mga kapatid, ang larawan sa pag-aasawa ni Hosea at ni Gomer, ang sabi ng Diyos, I want you to convey. Ano yung convey? Gusto kong ipahatid sa iyo, ihatid sa pamagitan mo ang mensahe ko sa buong bayan ng Israel para makita nila ang kanilang larawan patungkol po sa kanilang relasyon sa akin. Everybody shout, praise the Lord. So anong nangyari, Pastor? Kung basahin mo ang book of Hosea, huwag mo na ngayon, mamaya, mga kapatid, kung may time ka, 14 chapter lang yan, napakabilis basahin, wala pang 2 oras, tapos mo na. Nung nagsama na sila ni Gomer, when Hosea and Gomer got married, praise God, may dala si Gomer na anak sa labas.
ayaw tanggapin sana ni Hosea. Pero dahil ang Panginoon nagsabi, Hosea, pakasalan mo, tanggapin mo. Kung ang Diyos na ang magsabi sa'yo, wala kang magawa. Walang magawa si Hosea, mga kapatid. Bakit? Si God ang nagsabi na pakasalan mo, tanggapin mo. Ay, iwan ko lang kung masaya ba si Hosea, mga kapatid. O napilitan lang siya, no? Nag-i-imagine din ako, no? Praise God. Hindi naman sinabi ng Bible na talagang magandang-maganda si Gomer. Baka maganda rin. Kasi marami siyang clients. Siguro, ipalagay natin maganda si Gomer. Praise God. Kaya yung iba, mga kapatid, di ba? Actually, pastor, wala naman talaga akong pag-ibig. Natutunan ko na lang nung kami nagsama. Kasi palagay natin si Hosea, natuto na lang. Sister Marisa, natutunan mo ba yan? Hallelujah. Okay. Ngayon, nung nagsama na sila, pumunta na naman, sabi ng Bible, sa iba-ibang lalaki. Bumalik si Gomer, praise God, sa kanyang dating gawi. Ipropeta siya. Anong masasabi ng mga tao? Banal siya na tao. May posisyon sa tabernakulo. Prophet. Diba? Kung pastor yun, mga kapatid, praise God, tapos ang pastor's wife nagloko, siguro ang pastor, mga kapatid, hindi naman matanggalan yung pastor kasi hindi naman siya ang nagloko, pero mag-resign siguro yung pastor sa kahihiyan. Everybody shout amen. Propeta siya. Nagtatanong yung mga tao, prophet, yung asawa mo, dinala na ng kumpare ko. Siguro, mga kapatid, uwi si Hosea, iyak. Panginoon, bakit ako ang napili mo? Praise God. Na ang relasyon ko ay magiging template o magiging illustration sa relasyon mo sa bayan ng Israel. Dumating ang punto na ayaw na talaga ni Hosea. Dahil nung naubos na ang mga pera sa lalaki, bumalik si Gomer sa kanya. Ayaw na tanggapin sana ni Hosea, pero ang boses sa langit, Hosea, tanggapin mo. Kung paano ko tinanggap ang Israel, tanggapin mo rin. Tinanggap. Binili pa. Si Hosea pa ang nagbayad ng kanyang mga utang sa labas. Grabe, tindi. Bumalik na si Gomer. Mga ilang taon, balik sa dating gawi. Iyak na naman si Hosea, pero wala siyang magawa. Sinabi ng Diyos, bilhin mo na uli, kunin mo ng sapilitan sa kanyang kinakasamang lalaki. Pumunta talaga ang propeta, sa pilitan niya kinuha si Gomer. Dahil ang sabi ng Diyos, ganyan din ang gawin ko sa bayan ng Israel. Nakita niyo ba ang pag-ibig ng Diyos? Na minsan tayo, mga kapatid, ay nagkakamali, mga kapatid. Pero sa oras na ikay babalik, there are times na ang Panginoon lalapit sa'yo, kukunin ka niya ng sapilitan. Everybody shall praise the Lord. Kaya, mga kapatid, nung dumating ng punto talaga na nagalit na ang Diyos sa bayan ng Israel, He said these words, set the trumpet to thy mouth. Set the trumpet to thy mouth. Trumpets were used to assemble God's people and to call the army to war. It is used to gather the troops to battle. Here in that verse, God commands the trumpet to sound to gather the mighty Assyrians against Israel for judgment because they have transgressed the covenant. At nung nakita ng Israel, Brother Jewel, na marami na mga Assyrians, there are so many Assyrian army. Praise God, from Nineveh, hallelujah, they marched towards Judah and Jerusalem and Samaria. The people of Israel cry, hallelujah, in verse 2. God said, I know, Israel shall cry unto me. Pag may problema, pag may pagsubok,
Pag may karamdaman, alam na kaagad ng langit, iiyak yan sa akin. Tingnan mo, iiyak yan. Lalo pag na-terminate, cruel ang amo, praise God. Iiyak. Pagsimba yan, pagpintuan pa yan, iiyak na yan. Laglag na ang luha niyan. Praise God. Israel shall cry unto me, sabi ni God, my God, we know thee. Hallelujah. Yun ang iyak nila. But their cry is not sincere. Because Israel has rejected the good. They set up rulers and princes against the Lord and were stepped in to idolatry. They said, my God, we know you. But they did not really know God from their heart. It will be the same way for many churchgoers today. When Jesus said, many shall say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. And Jesus also rebuked the Pharisees and Sadducees. You only praise me with your lips, but your heart is far away from me. Yan ang problema. Pag magaling tayong umiyak, sabay, Panginoon, kilala kita. Ang sabi ng Panginoon sa verse 3, o nga, kilala niyo ako, pero itinapon ninyo ang mga mabubuting bagay. Therefore, the enemy shall pursue you. Israel had cast off the thing that is good. Mga kapatid. Israel has the knowing level of God, but they have the greatest mistake in their life. Living, throwing, casting off the thing that is good, that is from God. Mahirap mga kapatid kung sabihin natin in our spirit, Panginoon, kilala kita. Sabihin ng Panginoon, bakit mo itinapon yung prayer life mo? Bakit itinapon mo ang Bible reading? Bakit itinapon mo ang fellowship? Bakit itinapon mo ang holiness? Kung talagang kilala mo ako, huwag mong itapon ang mabuti. Matthew chapter 19 verse 17. In New Testament, Jesus told the men, hallelujah, sabi ng ating Panginoon, and He said unto them, why callest thou me good? Ang lahat magsabi, good. There is none good, but one, that is God. Alam mo mga kapatid, ang bersikulong yan may tatlong writer. Si John hindi po sumulat ng ganung istorya. Si Matthew, si Lucas at si Mark, meron silang sinasabi. Pero si Matthew lang po ang nag-record ng kumpletong pagka-record patungkol po sa topic na yan. Walang ni isa sa atin dito in spiritual sense na masasabi natin good. Walang ni isa sa atin dito ang makapasa para tawagin tayong good. Kahit nga si Jesus tinawag na mga parisyo na good, sabi ni Panginoon, why callest thou me good? There is none good but one. Who is that one? That is God. So yung palaging sinasabi natin na God is good, all the time that God is good, totoo yan eh. Pero ang pinakamahirap at masaklap sa lahat, kung palagi mo yang sinisigaw, pero itinapon mo ang good, sabi ni Hosea. The greatest mistake. So never throw away, do not cast off the thing that is good. Kung sa tingin mo na ang fellowship mabuti, dahil yan ang utos ng Bible, huwag mong iwanan. Kung sa tingin mo at ayon sa naintindihan mo na ang kabanalan ay isang mabuting bagay galing sa Diyos, huwag mong itapon. Kasi pag dumating ang judgment, pag dumating ang paalaala, pag dumating ang karamdaman, pag dumating ang mga problema at paiyak-iyak tayo, Panginoon, kilala kita. Sabihin ng Panginoon, o
O nga, kilala mo ako, pero itinapon mo ang pagsisimba. Itinapon mo. Iniwanan mo ang kabanalan. Iniwanan mo ang prayer. At alam mo, marami ka pang pwedeng idagdag dyan sa mga bagay na natutunan po natin sa banal na kasulatan. Pero ano sabi ng ating Panginoon sa last line? But if thou wilt enter into life, keep the commandments. Ang sabi ng Panginoon sa mga tao, huwag niyo akong tawaging good. Isa lang ang good, ang Diyos. Why Jesus did not accept that commentary? Why Jesus did not accept that compliment sa kanya? Because He was speaking as a man. He was speaking as a human being. Everybody shout. We know the scripture said that He did not commit sin even though He was tempted in any ways. But He did not commit sin. But why Jesus did not receive that complimentary that He was good? Jesus said, there is only one that is good, and that is God. And during the time of the judgment of Israel, during the time of Prophet Hosea, God said, oh, you will cry to me. And your words will say, we know you, Lord, but you have just cast off the good thing. If you're going to look at Hebrews chapter 2, mula nung ikaw, mga kapatid, ay nabautismuhan, mula nung ikaw ay nag-discipleship, ang dami mo nang natutunan. Praise God. Meron pa akong naalala noon na taga-Saturday group. Praise God. Na parang nasabi ko, mga kapatid, at na-offense siya. Sabi ko, praise God, na sa dami mong, minsan marami ka ng certificate, marami ka ng ribbon sa discipleship, pero kung hindi mo yan i-apply sa iyong buhay, ay walang kakwenta-kwenta, mga kapatid, ang iyong natutunan. Mga kapatid, kung ikaw ay natamaan, kung ikaw, mga kapatid, ay na-bullseye sa sinasabi ko, huwag kang magalit sa akin. Huwag kang mag-create, mga kapatid, na ito si Pastor Plaza talaga, personal talaga yan si Pastor Plaza. Hindi yan personal. This is the ministry of the word. Everybody shout amen. Paano ka lalago, mga kapatid, kung yan ang mindset mo? Baguhin mo na ngayon yung mindset mo. Na pagpasok mo sa bahay ng ating Panginoon, the sword, which is the word of God, dalawa, mga kapatid, ang blade yan. Praise God. For the word of God is sharper than any two-edged sword. It will pierce me, it will pierce you. But there's a purpose, for pruning, so that you will bear more fruits. Hallelujah, in the kingdom. Kung natamaan ka sa pagtuturo, sa pangangaral, may nakita ang Diyos sa iyo na extra na dapat putulin. Kasi yung kung hindi yun putulin, hallelujah, hindi ka magbubunga. Kaya kailangan niyang linisin, kailangan putulan ang dapat putulan para ikaw ay magbubunga ng marami pang mga bunga. Pero kung ikaw ay hihiwalay sa katawan, sinabi ng John chapter 15, kung ikaw ay hihiwalay sa branch, mamamatay ka, mga kapatid. Kasi sinabi ni Jesus, for without me, ye can do nothing. So ano ang utos ni Pablo sa mga taga-Hebreo? Therefore, we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard. Kailangan na nating pagsikapan. Anong pagsikapan natin, pastor? Na maraming mag-likes? No. Pagsikapan natin, earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip. Sino sa inyo nakakita ng catfish? Catfish, yung hito. Ang wild catfish na nasa mga palayan, mga kapatid, pag dakmain mo yun, mga kapatid, at hulihin, praise God, may matinik yun. Lalagnatin pa pag natamaan ka sa tinik. Kaya yung ibang master, mga kapatid, kailangan yung ulo hawakan talaga ng mabuti. Dahil napakadulas ang kanyang skin. Very slimy. Napakadulas niyan. Pwede siyang, kahit ipag-grip mo, pwede siyang maka-escape dahil sa napakadulas. Yan ang ibig sabihin ng verse 1 na yan. Na ang mga natutunan mo, ang mga narinig mo dito sa church, kung hindi mo yan hawakan ng mabuti, dudulas yan sa'yo. It will slip away from you. Oh. Kahit balikan natin ang God's word, repentance, water baptism, kung meron pa ba kayong memory verse na alala ngayon? Sa tagal na, mga kapatid,
Praise God, kasi hindi natin nabigyan ng pansin. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Verse 2. Ano sabi ng scripture? For if the word spoken by angels was steadfast, and every transgression and disobedience receive a just recompense of reward. See? Bakit may judgment ang Diyos? Bakit may paalala ang Panginoon? May nalabag tayo na mga bagay na hindi po, mga kapatid, ayon sa kalooban niya. Kaya minsan, mga kapatid, may mga pagsubok, may mga trials, may mga tragedies, praise God, o kaya wrong decision sa ating buhay na pinahintulot ng Diyos para tayo'y magising, hallelujah, praise God, para tayo'y tatawag, lalapit, katulad kay Gomer nung na-realize niya, wala na akong magawa dito, wala na akong makuhang pera dito, babalik siya kay Hosea, mga kapatid, praise God, parang isang backslider, pagkatapos nang nagsawa sa mundo, praise God, na-realize niya, wala akong makuha dito sa mundo, babalik ako sa Diyos. Ang tanong, tatanggapin pa ba siya sa presensya ng Diyos? Lahat ay tatanggapin pag siya'y nagsibalikan, mga kapatid, sa Panginoon ng buong puso. Everybody shout amen. Verse 3. Kaya lahat ng transgression, lahat ng disobedience, makatanggap ng just reward. So ang tanong ni Apostle Paul, how shall we escape if we neglect so great salvation? Kung hindi natin ito bigyan ng pansin. Di ba? Paano tayo maka-escape sa darating na tribulation? Sa darating na pagsubok, mga kapatid, na dadanasin ng buong mundo? Look at me. Tanong yan ng scripture, hindi yan tanong ko. Tanong yan para sa iyo at para sa akin. Paano tayo maka-escape if we neglect so great salvation? Kasi parang iniisip natin, pag salvation, nabaptize na ako, parang doon period na lang. Salvation, praise God, is an elastic word, mga kapatid. Napakalawak pong salita yan. Mag-umpisa yan sa pananampalataya, pagsisisi, bautismo sa tubig, pagtanggap ng Holy Ghost, and to live a holy, overcoming life every day. Salvation is not just a one-time experience. Kaya nga, let us grow, praise God, hallelujah, unto perfection. Everybody shout amen. How shall we escape if we neglect so great salvation, which at first began to be spoken by the Lord and was confirmed unto us by them that heard Him? Praise God. Balik tayo sa Hosea chapter 8 verse 3. Ang sabi ng scripture, Israel hath cast off the thing that is good. And the last line is the most dangerous one. And it is an eye-catching line. The enemy shall pursue him. I-click mo yung Tagalog, sis. Ang salitang pursue. Hahabulin ka, mga kapatid. Praise God. Kung sa Bisaya pa, lutusun ka sa kayaway. Okay, meron ba? Praise God, pakiclick mo. Sinabi dito, ang Israel, ang bayan ni Jacob, itinakwil ng Israel ang mabuti. At nung itinakwil ng Israel ang mabuti, anong nangyayari? Ang sabi ng Diyos, hahabulin siya ng kaaway. Tayo nagpipray, Panginoon, iligtas mo ako sa mga maraming kaaway. Panginoon, di ba? Panginoon, iligtas mo ako sa kaaway na hindi nakikita at yung kaaway na palagi kong nakikita. May kaaway ka bang nakikita? Hahabulin ka ng kaaway. Hindi sinabi hahabulin ka ng bangko. Hahabulin ka ng kaaway. Kailan? Pag itinakwil mo ang mabuti. Now, the best example for this, praise God, ay ang uri ng pakikipaglaban sa lumang tipan. Kasi sa lumang tipan, sis, ang labanan doon hindi masingan. Sword. Either arrow, bow, or sibat. Praise God. Pero usually, sa mga sundalo, mga kapatid, na one-on-one yung laban, sword talaga yan. At meron pa silang kalasag. Taming. Praise God. Ano yan? Panangga. Shield. Okay?
kung yan ang mortal mong kaaway. Lahat, mga kapatid, ng gamit mo, praise God, lahat ng sinabi ng Ephesians chapter 6, the armor, praise God. Lahat ng item na yan, 6 ba yan? Na item? 6? Helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, sandal of the good news for the preparation, shield of faith, sword of the Spirit, which is the Word. Okay. Tandaan natin yung mga armor na yan. Nasabi ng Scripture, kaya mong talunin kahit pa si Satanas dahil talo na yan. Lahat ng mga demonyo, mga demonya, mga demonyito, mga demonyitas, kaya mong talunin. Pero siguraduhin mo na suot mo ang lahat ng item ng armor. Ang bawat isa niyan ay napaka-importante. If one piece of that armor is you are going to throw away, hahabulin ka ng kalaban mo. So, away na. Gusto ko maintindihan na, away na kayo, mga kapatid. Kung itapon mo yung sword mo, nakita ng kaaway, abanti ko na ito. Hahabulin ka niya. Kaya maraming mga Kristiyano ang hindi nila naintindihan, bakit pastor, perfect naman ang attendance ko, problema dito, problema doon. Ako na yata ang pinaka-problematic na membro sa church. Yung mga anak ko nagkasakit, yung husband ko mas lalo na, naubos lang ang pera ko sa gamot. Parang, praise God, nakikipaglaban ka, pero ang problema parang napakabigat. Hinahabol ka palagi. Wala kang peace of mind. Nag-praise the Lord, pero walang peace of mind. Praise God. Dahil itinapon mo ang mabuti. Hindi. Ang sword, importante yan. Actually, ang sword sa Bible, mga kapatid, is an offensive weapon. The rest, mga kapatid, yung 5, defensive na yun. Isa lang ang offensive. The sword of the Spirit, which is the Word of God. Huwag mong itapon ang Word of God. Huwag mong pabayaan na ang Biblia mo, mga kapatid, ay may cobwebs na. Basahin mo yan. I-meditate mo yan. Kung totoong kilala mo ang Diyos, huwag mong itapon ang mabuti. Kung na-realize mo ngayon na ang pagpalakpak sa church, ang pagsigaw, ang pag-response ng hallelujah ay mabuti, ay gawin mo, huwag mong itapon yan. Ganito yon. Sino sa inyo ang nagtapon ng mga bagay na hindi pa po sira? Di ba? Nang hinayang ka minsan, di ba? Ay, sayang, sana hindi ko na yun tinapon. Hindi pa pala yun sira. Ang normal po, sa instinct ng tao, itatapon mo lang ang isang bagay kung siya ay sirang-sira na po. Kung hindi na mapakinabangan. Ang Word of God, mapakinabangan, hindi. Ang prayer, mapakinabangan, hindi. Maliban na lang kung sira ang yung prayer. Ay, hindi na ako nagpe-pray, pastor. Itinapon ko na. Kung makita ka ng kaaway na itinapon mo ang prayer, habulin ka niya. Mga kapatid, sana i-imprint ito, itatak, iukit ito sa inyong mga isip. Hindi na po kami nagkulang ng turo pangangaral sa inyo. Everybody shall praise the Lord. Hahabulin ka ng kaaway. Kaya mga kapatid, praise God. Hallelujah. Ang sinabi ng Panginoon, bakit ninyo ako hindi sinasama sa mga business nyo? Bakit nyo? Di ba sa aming homiletics, mga kapatid, ang sabi ni Queen Elizabeth, praise God, may hindi pa pala nag-exam, mga kapatid. Okay lang. Di ba? If isang tao, mga kapatid, praise God, na inaatasan niya, if you make my business your business, I will make your business my business. Praise God. Sa oras na ikaw ay tumanggap sa Panginoon, you started a business partnership with the heaven. Nung tinanggap mo si Jesus, automatic yun na meron kang business partnership.
Kaya kung meron kang Jesus ngayon, dapat hindi ka matatakot sa kontrata mo, sa boyfriend mo, sa husband mo, sa anak mo, kung meron man. Praise God. Bakit? May business partner ka. Maliban na lang kung hindi mo ninotify ang langit. Di ba? Sa lahat ng iyong mga lakad, isang guni mo sa Kanya. Verse 4, dito nagagalit ang Panginoon sa Israel. Anong sabi mga kapatid? Sa English ang Tagalog. They have set up kings, but not by me. Isipin mo yan. Kaya i-remind ko, Sister Marisa, lahat ng leadership ng Saturday group, kung meron pala tayong ilagay na mga leadership dito sa church, praise God, nandun ang prayer, nandun ang, kung maaari mga kapatid, may fasting. Yan ba ang kalooban ng Panginoon na ilagay namin sa grupo, Pastor? Praise God. Ano sa Panginoon? Isang guni natin sa Panginoon. Hindi ibig sabihin na dahil siya ay talented, dahil magaling umawit, ay okay na. Kailangan mga kapatid, ang Holy Spirit ang nakakaalam. Everybody shout, praise the Lord. Kasi kung maglagay tayo ng mga tao na wala siyang alam, hindi naman ibig sabihin mga kapatid na wala siyang alam. Kundi hindi tayo nagkaroon ng reverence ba sa Kanya, Panginoon. Praise God. Sino mang gumagawa sa inyo ng mga programs dito, parang sinong tatayo dito. Praise God, nagpre-pray, Panginoon. Ito mga taong ito, Panginoon, ang siyang ilagay ko para tatayo, Panginoon. Mag-seek ka. Praise God. Hallelujah. Kasi kahit sabihin mong may nagsunglid dito pero wala namang gift, praise God, pero nandun ang anointing mga kapatid ng Panginoon na kumikilos. Everybody shout amen. Kaya dito nagagalit ang Panginoon. They have set up kings, but not by me. They made princes, I knew it not. Hindi ko alam. Gumawa sila ng mga prinsipe, naglagay ng mga prinsipe sa bawat probinsya, na sabi ng Panginoon, hindi ko alam. Bakit? May natatago ba sa Diyos? Hindi. Ang ibig sabihin niyan, alam ng Diyos. Ang problema, hindi sila nakipag-ugnayan, hindi sila mga kapatid nag-seek, mga kapatid, ng spiritual guidance. Yan ang ibig sabihin. Kung may plano kang umuwi, kung may plano kang mag-business, seek God. Hallelujah. Panginoon, hallelujah. Samahan mo ako sa aking pag-abroad. Samahan mo ako, Panginoon. Kung ano man ang ministry na nag-antay sa akin sa abroad, Panginoon, magpagamit ako. Gamitin mo rin ako, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. We need to notify the heavens. Solomon is the wisest king. And he said, trust in the Lord with all your heart. And lean not. Huwag kang umasa. Huwag kang kampante sa sarili mong pagkakaintindi. Lean not into thine own understanding, but in all your ways, kilalanin mo siya. Hallelujah. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Can we notify the heavens beginning today? Beginning this day, always notify heaven. Notifications doesn't mean you need to make long messages. Notifications, praise God, are other notifications. It's just a vibrate. Pag nasa sasakyan ka, hindi ka na kailangan ng ilang paragraph sa prayer para i-notify mo ang langit. Panginoon, papunta ako ng airport. Panginoon, pauwi sa Pilipinas, gabayan mo ako. In Jesus' name, sapat na kung meron kang pananampalataya. Sapat na, mga kapatid. Because the name of Jesus is powerful. The name of Jesus is everything. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. When we come into this altar, do we have things that